mana ko. Uy, yung mana ko, ibigay mo na sa akin. Ibinigay sa kanya yung mana, umalis siya. Pagkatapos, anong nangyari? Nag-enjoy ba siya? Nag-enjoy siya. Nag-enjoy siya, di ba? Pero yung enjoyment niya, hindi pang matagalan, pansamantala. Amen? Hindi ka pwedeng, kasalanan, hindi ka mag-i-enjoy, mag-i-enjoy ka. Pansamantala. Okay? Pero nung naubos na, nalustay na yung lahat ng mga yun. Dito na ngayon. At nung wala na siya, saan niya nakita ang kalooban ng Diyos? Nakita niya ang kalooban ng Diyos nung siya ay nasa kulungan ng baboy. Na nung siya ay kumakain na ng pagkain ng baboy. At siya ay amoy baboy. At siya ay mukhang, bakit? Kasama mo nga ba naman ng baboy? Kung hindi ka pa mangangamoy at mag-iitsurang baboy, di ba? So doon niya nakita. Sabi niya, ay, mas masaya pala doon sa tatay ko at babalik na lang ako doon. Naintindihan mo ba ninyo? Pakinggan ho ninyo. Ano mang plano ng Diyos, ano mang plano mo, mas maganda plano ng Diyos. Mas mahusay plano ng Diyos. Ano mang plano ng Diyos, hindi mo pwedeng hadlangan yan. Ang gagawin ng Diyos, ipapalamon ka doon sa problema. At pag may problema ka, doon mo makikita yung kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ibig sabihin niya, pahihintulutan niya yung pagsubok sa buhay mo. Bakit? Para malaman mo na ikaw ay wala sa kalooban ng Diyos. Ipapakita niya sa iyo na kung wala sa kalooban ng Diyos, wala sa plano ng Diyos, hindi ka magiging masaya. Amen? Dahil mas masaya kung ikaw ay nasa plano ng Diyos. Amen? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na malayo ako sa Diyos pagkatapos i-bless ako. Wala akong ano sa Diyos pagkatapos itong gagawin din sa akin. Mali yun. Someday, you will realize kung ano ang mahalaga at titingnan mo, ano ba ang dapat sa buhay ko. Hindi ka mag-enjoy by your own plan. You will enjoy kung ano ang plan ng Diyos sa buhay mo. Are you listening? Kaya nga ho mga kapatid, pakinggan ho niyo maigi. Ang Diyos sa buhay natin ang nakakakita ng perspective doon sa future natin. Walang iba kung hindi ang Diyos. Amen? Para bang yun doon sa building yung perspective, yung bang etong gagawin natin building, etong mangyayari, uy, ang ganda. Alam ninyo mga kapatid, ang Diyos, yung perspective sa buhay mo, alam ng Diyos. At napakaganda. Ang kailangan mo lang gawin ay ano? Sumunod sa Kanya. Amen? Ngayon, eto ho yan mga kapatid. Huwag kang mag-rely doon sa horoscope. Huwag kang mag-rely kay Madam Auring. Huwag kung sino-sino lapitan mo. Ang gawin mo, lapitan mo ang Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Bakit? Kapag nagtitiwala ka sa Kanya, ang plano ng Diyos ay magiging maganda para sa iyo. Sino-sino pinupuntahan mo eh. Sino-sino nilalapitan mo. Ikaw ang nagpaplano sa buhay mo. Pag ikaw nagplano sa buhay mo, sigurado magiging magulo yan. Pag yung sarili mong kagustuhan ang sinunod mo, sigurado hindi ka magtatagumpay. Ang kailangan mong gawin ay ito yan. Lord, ano po ba yung plano nyo sa aking buhay? You call upon the Lord. Amen? Look at your Bible, Jeremiah 33:3. Ano sabi ng Bible? Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Ano ibig sabihin yan? Tumawag ka sa Diyos. Manalangin ka sa Kanya. Tanungin mo kung ano yung plano niya. At para makita mo yung plano niya, ano kailangan mong gawin?
Palalimin mo iyong relasyon sa Kanya. Kilalanin mo siya ng lubusan sa iyong buhay. Pag nakilala mo siya ng lubusan sa iyong buhay, ang buhay mo magiging maganda, magiging maayos, magiging pagpapala, at kung anong buhay na kung saan gusto mo, yan ang gagawin ng Diyos. Bakit? Yan ang nais ng Diyos para sa iyo. Ano sabi ng Bible? Magtiwala ka sa Panginoon. Amen? Why? Because God knows what is best for us. Alam niya kung ano yung best para sa atin. O, kayo halimbawa kung meron ka man, ano gagawin mo? Kilalanin mo. Lapit mo yung sarili mo sa Kanya. Mag-google ka ng oras at panahon para lubusang makilala mo siya. At pag nakilala mo siya, hindi ka matatakot na ikaw ay haharap doon sa kinabukasan. Amen? Try to look at this. Hindi ba tayo natatakot tayo? Baka ano na bukas di ba? Ano kaya mangyayari? Tignan mo, kayong mga bata, hindi nyo pa nakikita yan. But kayong mga nasa edad na, nag-isip ka na ba na minsan sabi mo, ano kaya, bukas magigising pa kaya ako? Na ano mo na ba yun? Di ba lahat tayo pag umakit doon sa anong yun? Yung bang sasabihin mo, bukas kaya gigising pa ako? Bukas kaya malakas pa ako? Oh. Eh kung hindi ka lang, pag malayo ka sa Diyos, ano gagawin mo? Matatakot ka, di ba? Oh, pag medyo nagsikip-sikip lang yung ano kaya, mamamatay na ako. O kaya kahit hindi ka pa mamamatay, kagad mamamatay ka. Bakit? Puro nervous ka eh. Pero anong sabi mo? Pag may tiwala ka sa Panginoon, Lord, alam ko, gigising man ako bukas o hindi na. Alam ko, pagmulat ng aking mata, nasa langit ako. Amen? Amen. Yung mga bata, hindi nyo pa ano yan eh. Oh. Pero subukan mo, pag ikaw, nagkakaedad ka na, sabihin ko sa'yo, binibilang mo yung panahon at oras mo. Kaya ano yan? Ang kailangan lang natin pagtitiwala sa Diyos. Okay? So God knows your future. Okay? Ang best plan para sa atin, walang iba kundi yung plano ng Diyos. Now, look at Matthew chapter 6, verse 31 to 32. Matthew chapter 6, verse 31 to 32. Therefore take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Diba yung kasunod niyan, yung verse number 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be what? Shall be added unto you. Na, tingnan po rin yun. You know, God knows all your fears. Alam niya kung ano yung lahat ng iyong kinatatakutan. Alam niya na, tinamo niya, alam niya kung ano yung magiging kinabukasan mo. Oh, sa pagsumunod sa Kanya, magiging magandang future mo. Alam niya kung ano din ang kinatatakutan mo. Alam niya kung ano yung pangamba mo. Amen. Alam niya kung ano yung mga matinding pinangangambahan mo. Katulad halimbawa ng finances mo. Yung area of finances mo. Alam ng Diyos niya na meron ka baka dyan. Tama? Amen. Yung mga pangangailangan mo, alam niya yan. Even your financial fears, alam ng Diyos yan. Now, tingnan po ninyo mga kabrid. Look at the word. Tingnan niyo yung salitang, therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what we shall drink, wherewithal shall we be clothed. For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father, look at the word, knoweth that He have need of all these things. Tinanuhan niyo yung salitang know. Alam mo ba na ang lahat ng kailangan mo, alam ng Diyos? Sinong mayroong kailangang pinansyal dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay.
Oh, iba mayayaman na kayo kaya ayaw nyo ng financial. Di ba yan ang pinaka, tingnan nyo, yan ang pinaka, isa doon sa pinangangambahan ng tao. Kaya mo kakit po, tang halimbawang, bawabawas doon rin pero. Di ba, pag kukonti na lang, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, di ba? Amen? Pag medyo nauubos na yan, hindi mo na alam. Kung minsan, mainit ng ulo mo. Bakit? Wala kang pera. Oh, paubos na. Don't you know that God knows everything you need? He knows about your financial affairs. Kaya alam mo ninyo mga kapatid, kapag hindi mo alam na ang Diyos alam niya yan, sigurado yan, magwo-worry ka. Amen? Oh. Pag hindi mo alam na ang Diyos alam niya kung ano yung pangangailangan mong pinansyal, sigurado yan, magwo-worry ka. You know, worry is the result of not realizing the omniscience of God. Pag nag-worry ka, ang ibig sabihin, nakakalimutan mo ang attribute ng Diyos, na ang Diyos is all-knowing. Amen? Ngayon, para hindi ka mag-worry, anong kailangan? Alam ko na merong magagawa ang Diyos. Alam ko, kaya ng Diyos. Kaya ba ng Diyos? Kaya ba niyang ipagkaloob ang iyong mga pangangailangan? Kaya ng Diyos. Alam ba ng Diyos kung magkano na lang natitira sa bulsa? Alam ng Diyos yan. Amen? Alam ba ng Diyos kung magkano yung nasa bangko? Alam ng Diyos yan. Alam ba ng Diyos kung magkano yung nasa tenga? Alam ng Diyos yan. Di ba iba naglalagay ng pera sa tenga? Alam ng Diyos yan. Oh. So anong kinakailangan mga kapatid? Ang kinakailangan lamang ay makita natin at malaman natin at maintindihan natin yung sinasabi ng Biblia na ang Diyos alam niya kung ano yung lahat ng iyong pangangailangan. Kung alam ng Diyos yung lahat ng pangangailangan mo, huwag ka nang mag-worry. Amen? Huwag ka nang mag-alala. Alam ng Diyos. Anong kailangan mo lang? Kailangan mo lang, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, hindi niya sinabing, and some of these things, and all these things shall be what? Added unto you. Yung palang pangangailangan mo, dagdag lang doon sa ibibigay ng Diyos kung uunahin mo siya. Sino ang inuuna mo? Ang nakakalungkot, yung all these things ang inuuna mo. Andyan ba kayo? Sinong inuuna mo? Yung all these things. Sinong dapat unahin? The kingdom of God. Sabi ng Bible seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Napakaliwanag lang talata, mga kapatid. Tingnan nyo, kung babasahin mo yung Matthew chapter 6, yun naman, babasahin mo yung Matthew chapter 6, di ba bawal sa atin, may pag-alala tayo, naalala mo kung ano yung isusuot mo, tama? Naalala mo kung ano yung kakainin mo. Pero, tingnan mo yung mga ibon, sabi niya, lumilipad lang yung mga yan. Ang trabaho lang lumipad, pagkatapos dadabo, kakain. Sino nagpapakain? Ang Diyos. Tingnan mo yung mga damo, dumarating yan, lumayabong yan. Pagkatapos susunugin lang balang araw, sino nagdadamit sa kanila? Ang Diyos. Sabi niya, hindi ba masigit kayo sa kanila? Sino yung sinabing masigit? Ang tao.
Ay, tinuho ba ninyo? Kung ang Diyos, siyang nagpapakain, siyang nagpapadamit doon sa lahat ng yan, sabi niya, mas higit kayo sa kanila. Mas higit daw tayong mga tao kesa doon sa ibon at saka doon sa mga damo. Ay, tinuho ninyo? Ikaw ba kaya mong dagdagan yung tangkad mo? Hindi. Ano ba ninyo? Hindi natutulog ka. Tumangkad ka daw. Kaya palang ginagawa mo, tulog ka ng tulog kahit sa simbahan. Para tatangkad ka. Alam nyo, ang simbahan, nakapagpapagaling talaga. Lalo doon sa mga merong sakit ng insomnia. Sa bahay, hindi makakatulog. Bakit? May sakit ng insomnia eh. Pero pagdating sa simbahan, preaching, nakakatulog. Talagang, nakapagpapagaling talaga ang salita ng Diyos, no? Hindi makatulog dahil sa insomnia. Nung magpunta sa simbahan at nakinig ng mensahe, nakakatulog. Tingnan mo yan. Kaya punta ka sa simbahan, gagaling ka. Saan na kasi ako? Tinanuhon niyo maigi. Alam niyo mga kapatid, isang bagay lang. Sa buhay mo, unahin mo ang Diyos. But seek ye first the kingdom of God. Amen. Unahin mo siya sa buhay mo. Huwag mong iuhuli ang Diyos. Okay? Maganda yung trabaho, pero unahin mo ang Diyos. Maganda nag-aaral ka, unahin mo ang Diyos. Hello? Maganda doon sa lahat ng bagay. Ibig sabihin na ginagawa mo, pero ang number one palagi ang Diyos. Pananambahan mo lang, hindi mo ma-perfect. Ang tanong ito yan, papaano yung all these things na yan shall be added unto you? Hello? Di naman tayo pinahihirapan ng Diyos eh. Unahin mo lang sa iyong pananambahan. Huwag mong iuhuli ang Diyos at huwag ka ring magpapahuli. Nandyan pa ba kayo? Anong gagawin ng Diyos? Ba't di mo subukan? Unahin mo ang Diyos o unahin ka ng Diyos? I-bless ka niya. Why? Because God knows what you need. He knows your financial needs. Alam niya kung magkano na lang ang natitira ngayon. Subukan mo na ilapit mo yung sarili mo sa Kanya. Subukan mo na maging tapat ka. Subukan mo na ang buhay mo, ialay mo sa Kanya. Unahin mo siya. Tingnan mo kung ano ang gagawin ng Diyos. Amen? And then lastly, huli na lang. Look at your Bible, Matthew chapter 6, verse number 1. Matthew chapter 6, verse number 1. Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them. Otherwise, ye have no reward of your Father which is in heaven. That thine alms may be in secret, and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly. Mga kapatid, God knows all about your faithfulness. God knows all about your faithfulness. Every time I do the right thing, God is watching. Amen? Pag anumang oras na ginagawa mo kung ano yung tama, ang Diyos, tinitingnan ka niya. Every time, instead of sinning, I choose not to sin. And every time I resist, alam ng Diyos at nakikita ng Diyos. Amen? Tulad halimbawa, sabi niya, "Lika pare, minom ka ta. Ngeni mo yan. Sensya na ka, nagbayo na ako. Yan ako miminom beer, Red Horse na mo. Magbayo na pin. Sabi niya,
Hindi na ako yan. Alam mo ba na nakikita ng Diyos yan? Amen? Alam niyo, sabi ko, di na ako magkakape. Ilang araw na ako, almost, siguro, ilang ano na ako di nagkakape. Sabi ko, tapos kahapon, Mami, gawa mo akong kape. Hindi, para tingnan ko lang, ano ba yung magiging pakiramdam ko? Sabi ko, ang hirap talagang magbagong buhay. Kasi nagbabagong buhay na ako eh. Sabi ko, mahirap talaga magbagong buhay, lalong-lalo kung maraming tukso. Pag sinabi na ng mga men, Pastor, kape ho tayo. Sabi ko, patay. Lalo na yung isa dyan. Mayat-maya nag-aaya ng kape. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, hindi ko na gusto. Sinubukan ko lang. Ano ba ang reaksyon? Ano nito doon sa ano ko? Pag inulit ko uli. Sabi ko, hindi na maganda. Hindi na maganda lasa ko. Sabi ko, siguro parang alak din yan. Pag talagang inilagay mo, hindi na gaganda ang lasa para sa'yo. Naintindihan mo rin nyo? And don't you know what? Pakinggan nyo ha. Palagay mo ba yung sinabi mong, hindi ko nagagawin ito, hindi ba nakikita ng Diyos yan? Ang sabi mo, hindi mo na, ayaw mo na, pagkatapos, eto yan. Naintindihan mo rin nyo? Halimbawa, yung sinabi mo, magda-diet na ako. Pero yung hating gabi, ginutom ka, nagbukas ka ng refrigerator, kumain ka ng tsokolate, plus uminom ka pa ng soft drinks. Nakikita ng Diyos yan. Naintindihan mo ba ninyo? Diba? Magda-diet ka na. Magbabago na ako, hindi na ako kakain ng ganito. Mga kapatid, try to look at this. Alam mo ninyo, God knows all our faithfulness. Regardless doon sa ano pa man yung lahat ng mga yan. Halimbawa, pakinggan mo rin eto yan. Sinabi mo sa Panginoon, Lord, beginning this day, magiging tapat ako sa inyo, mananambahan ako, paglilingkod ako, Panginoon. Alam nyo, yung lahat ng mga bawat decisions na yan, alam ng Diyos yung lahat ng yan. Alam niya, kung ikaw ay nag-encourage ng isang kapatid, alam niya kung ikaw man ay gumawa o tumulong man, nagwalis man, nagtapon man, nag-ayos ng lahat ng yan para sa Panginoon, alam niya yung lahat ng yan ng katapatan mo. Alam niya kung ikaw ay umaawit ng merong katapatan sa puso, kung ikaw ay choir member. Alam ng Diyos kung ikaw ay isang Sunday school teacher na kung saan nagtuturo ang sarili mo, ang buhay mo, ang oras mo, ini-spend mo para makapaglingkod sa Panginoon. Alam ng Diyos kung ikaw doon sa mga anak mo, tinuturuan mo sila, inaayakag mo sila sa Panginoon, inaayos mo sila sa Panginoon. Alam ng Diyos yung katapatan na yan. He knows your faithfulness. Maaring wala mang taong tumatapik sa balikat mo at sasabihin niyang, napakabuti mong tatay, napakabuti mong nanay, napakabuti mong anak. Wala mang ganyan sa'yo o maaring sino mang taong magsasabi sa'yo. Pero merong nagsasabi niyan, ang Diyos. At ang sabi niya, well done, thou good and faithful servant. Amen? God knows everything. God is an all-knowing God. God is an omniscient God. Anong kinakailangan sa bawat sa atin? Ang kailangan lamang kilalanin natin at tingnan natin kung anong magagawa ng Diyos. Kung alam natin ang lahat ng yan, walang dahilan para ikaw ay magkaroon ng pagdududa sa lahat ng ginagawa mo sapagkat ang Diyos kaya niya. Dahil lahat ay tumayo. Habang lahat ng ulo ay nakayuko ngayong umaga. Don't you know that we have nothing to worry? The only thing to do is to trust God. Because God knows all about your faults and failures.
God knows all your feelings and frustrations. God knows your future. God knows all of our fears, ano mang kinatatakutan mo. And God knows all about your faithfulness. Salamat sapagkat akala ko, yung ginagawa ko, hindi alam ng Diyos, alam pala. Akala ko ang Diyos, hindi niya nakikita ito, nakikita niya pala. Akala ko hindi ramdam, hindi ako naintindihan. Ng Diyos, naintindihan pala. Mga kapatid, gaano ba natin kakilala ang Diyos? And that is the reason why Apostle Paul sabi niya that I may know Him and the power of His resurrection. Not only to know Him as my Savior, kung hindi malaman ko siya bilang aking Panginoon, bilang Hari ng aking buhay. Ano bang magagawa ng Panginoon na ito sa buhay ko? Anong bang magagawa ng Hari na ito sa aking buhay? Pag siyang naghari, pag siyang nanguna, ano bang magagawa nito sa akin? Hindi lamang ikaw iniligtas. Ang dami palang magagawa ng Diyos sa buhay mo. Kilalanin mo siya. Kung hindi mo pa siya kilala, kung hindi pa ganoon kalalim ang pagkakilala natin sa Kanya, it is about time for us para sabihin natin, Lord, tulungan niyo po ako. I only know you as my Savior, but I do not know you as my Lord and my King. Lord, ngayong araw ito, I just want to know you as my Lord and King and Savior. Pwede ba ngayong umaga, kung meron bang pangungusap ang Panginoon sa iyo? Why don't we come in the altar and make ourselves humble at sabihin natin, Panginoon, tulungan niyo po. Lord, please help me. Please humble me. Na kung ikaw ay magpapasya upang tanggapin ang Panginoong Yesus sa iyong puso bilang tagapagligtas, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Bibigyan ka niya ng kaligtasan. Meron po mga counselor na lalapit po sa inyo upang ibahagi sa inyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Pwede po kayong sumama sa kanila at upang ibahagi sa inyo ito. Sa amin pong mga bisita, sige po, sa aming mga bisita, mayroon pong mga counselor ang church na mayroong kakayahan upang ibahagi sa inyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang
Ang gawin po inyo, sumama lang po kayo sa kanila at upang ipahayag sa inyo ang mahalagang mensahe ng kaligtasan. Mahal namin kayo at ayaw namin na linisan ninyo ang lugar nito na hindi nyo tiyak ang kaligtasan. O maaari ikaw ay ligtas at nais mong sundin ang Panginoon sa tubig ng bautismo. Nanyahan kitang lumapit dito sa harap at ipahayag mo siya at sabihin mo, Pastor, I am saved and I want to follow the Lord in baptism. Waitin natin yung first stanza, everybody. I want to tell you what I think of Jesus. Since I found in Him a friend so strong and true. I will tell you how He changed my life completely. He did something that no other friend could do. No one ever cared for me. There's no other friend so kind as He. No one else can take the sin and darkness from me. Oh, how much He cared for me. Manalangin tayo. Salamat, dakilang Diyos, ngayong umaga. Salamat sa inyong mga salita. Salamat sa inyong pagpapala, Panginoon, at maging pangunguna sa amin. Sa lahat ng mga bawat anak niyong lumapit dito sa altar, dalangin ko po na kayong siyang pumatnubay. I-bless you po kami, ang lahat ng aming dalangin, sa kilang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Thank you. Please be seated for a while. Meron tayong baptism. Mga kapatid, sa umagang ito, si Brother July Abdullah, siya ay nagpahayag ng pananampalataya at tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas at susunod sa tubig ng bautismo. Aking minumungkahi na tanggapin natin upang maging member dito sa Bible Baptist Temple. Amen? Si Jocelyn. Si Edeline, siya ay nagpahayag ng pananampalataya. Edeline Oronio, sila ay nagpahayag ng pananampalataya at tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas at susunod sa tubig ng bautismo. Aking minumukay, tanggapin natin upang maging member dito sa Bible Baptist Temple. Amen? Congratulations, congratulations. At pwedeng i-assist natin sila para sa ating baptism. Okay? Tayo lahat ay tumayo at ihanda po natin ang ating sarili sa ating pagkakaloob ngayong umaga. Sing Give It Wide this time. Tumayo muna tayo lahat. patuloy nagpapasalamat sa katapatan ng bawat isa, higit sa lahat sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Amen? Dito sa Luke chapter 6, verse number 38, given it shall be given unto you,
good measure pressed down and shaken together, and running over shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Let's pray. Panginoon Diyos, Ama namin makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat muli sa iyong biyaya at pagpapala sa amin sa araw pong ito upang kami ay makapanambahan at makinig muli na iyong mensahe, Panginoon. Nawa ito po ay naging pagpapala po sa bawat sa po sa amin, Panginoon. At ang oras po ito ng aming pagkakalob, ito pong pagpalain, ang bawang talaga na malilikom, Panginoon, ito po ay gamitin mo sa amin. Kaliligtas po ng mga kaluluwa at ganoon din, Panginoon Diyos, sa kalalawak po na yung gawain. Ganon din, Panginoon Diyos, ang bawat panganak mo nasa puso, ang katapatan at kagalakan maging kabahagi sa gawain ito, ikaw pong magbalik ng pagpapala sa kanilang buhay, Panginoon. Ito pong aking hiling at dalangin sa pangalan ni Anak na Panginoon Jesus. Amen. Ako'y nagbibigay, everybody. Ako'y nagbibigay dahil ako'y nagmamahal. Ako'y nagbibigay. Ako'y nagbibigay dahil pinagpapala ako ng may kapal. Naniniwala po ba tayo ito? Amen. Na ito ay totoo at gagawin ng Diyos. Amen? Amen. Ating dalhin ang ating kaloob at tingin natin na pagpalain po ng ating Panginoon Diyos. Let's sing our cheerful giving song. Okay, we have only 70 days to go for our anniversary. Amen? So, itong darating na linggo na ito ay September na, and one of these days, or hanggang sa Sunday, kasi nagpiprepare tayo para sa ating anniversary. Ito po mga ito ay iniipon natin para sa mga ibibigay natin sa mga pastors and their families na darating sa anniversary. That Sunday afternoon ay ipapamigay po natin yan. Yung Sunday afternoon ng anniversary natin. So, damihin natin, dagdagan natin para maraming malaki-laki yung basket na ibigay natin sa mga pastors and missionaries po natin. Amen? Lagi alalahanin natin na yan ay ginagawa natin for mission para sa gawain.
Kaya, kung pwedeng next ay mga susunod pa, dumami pa, ay gawin po natin. So, sa anniversary, mayroon din tayong mga, ang alam ko, may mga designs ng mga t-shirt na ito ay gagawin. So, kung gusto po ninyo, ay anong tawag dito, makipag-usap lamang doon sa ma-assign natin na magpapagawa. Hahanap tayo ng magandang t-shirt, pero hindi naman mahal yan. Para ano lang natin. And then, sa Sunday, magbibigay na ako ng mga lambing letter ko. Okay? So, alam nyo na kung sino kayo. Ano lang yun? Lambing lang yun, yung sulat na yun. Na gagamitin din natin para sa anniversary. Amen? Huwag kayong magsawa sa pagbibigay. Huwag tayong magsawa sa pagsuporta sapagkat naniniwala ko, the more we give, the more blessing we have to God. Amen? Okay, so mamayang hapon, huwag natin kalilimutan ang ating service. Service will start at 1:30. So, aawit tayo. Meron pa tayong up until 11:30 para sa ating Sunday school. Pero bago 'yon, saksihan natin yung ating baptism. May step yan, dahan-dahan. Ayon sa pahayag ng iyong pananampalataya, Edeline, na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos tagapagligtas, ikaw ngayon ang binabautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, ililibing kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, babangon, lalakad na may bagong buhay. Amen. All the people will say, Baptist. Kung natin kalilimutan, i-congratulate natin siya mamaya. Dahan-dahan, may step yan. Ayon sa pahayag ng iyong pananampalataya, July, na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos tagapagligtas, ikaw ngayon ang binabautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, ililibing kagaya ng ating Panginoong Yesus, babangon, lalakad na may bagong buhay. Amen. All the people say, yun. Kaya, pray natin sila, congratulate natin sila, at i-welcome natin sila dito sa Bible Baptist Temple. Amen? Kaya lahat ay tumayo at waitin po natin ang dakilang katapatan ng Diyos. Amen. Pagkatapos nito ay ang ating Sunday School. We still have until 11:30 para sa ating Sunday School. Everybody! Katulad ng pagsiya
Diyos, kami nagpapasalamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat sa inyong mga salita na aming napag-aralan, Panginoon. At ibalik niyo po kami mamayang hapon, 1:30 para sa aming hapong pananambahan. Hiling namin ang inyong patnubay. Bless niyo rin po ang Sunday School. Bless niyo ang lahat ng mga Sunday School teachers, Panginoon. Maging lahat ng mga bata anak po niyong mag-aaral ng inyong salita. Ang lahat na ito aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Thank you. God bless you. Please shake everyone and fellowship. This is your pastor saying, love and God bless you. Please proceed to your Sunday School rooms. 11:30, tapos tayo.